Paano kung ang dahilan kung bakit hindi pa dumadaloy ang pera sa iyong buhay ay hindi dahil sa kabiguan, malas, o mga naiwang pagkakataon, kundi dahil sa tamang oras? May tahimik na pagbabago ngayong nangyayari, hindi mo man ito makita, pero ramdam mo ito sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Para sa isang Aquarius, ang sandaling ito ay hindi aksidente. Ang universo ay hindi gumagalaw ng maingay kapag naghahanda ng kasaganahan, ito ay kumikilos sa katahimikan. May mga pintuang unti-unting bumubukas, may mga di nakikitang kamay na muling inaayos ang mga sitwasyon, at ang enerhiyang matagal mo nang hinihintay ay nagsisimulang bumalik sa iyo. Kung naririnig mo ito ngayon, ito ay dahil ang bagong agos ng pananalapi ay nagsisimula ng umayon sa iyong landas. Ito ay hindi basta mensahe lamang tungkol sa pera o tagumpay. Para sa Aquarius, ang sandaling ito ay simula ng mas malalim na pag-unawa sa enerhiya, tamang panahon, at pagtitiwala. Marahil ay natanong mo na sa sarili mo kung bakit parang laging naantala ang progreso, kung bakit ang pagsisikap ay hindi agad nagbubunga, at kung bakit ang mga oportunidad ay tila palaging isang hakbang palayo. Ngunit hindi ka tinanggihan ng universo, inaayos ka nito. Bawat paghinto, bawat pagliko ng landas, at bawat tahimik na pakikibaka ay may layuning ngayon mo palang kayang makita. Ang Aquarius ay may natatanging dalas, isang enerhiyang humihikayat ng pagbabago sa pamamagitan ng kamalayan, hindi sa pamimilit. Kapag tumigil ka sa paghabol at nagsimulang umayon, kusang nagbabago ang agos. Sa ngayon, may mga kilos na hindi mo nakikita ngunit pumapabor sa iyo, nililinis ang mga dating hadlang at inaanyayahan ang mas maayos na daloy ng pananalapi sa iyong buhay. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa pagmamadali. Ito ay tungkol sa pagkilala na dumarating ang kasaganahan kapag nakahanay ka na sa enerhiyang talagang nakatakda para sa iyo. Iyanhi paglilinaw ng enerhiya. Dumating ang panahon na tila lahat ay mabigat, parang ang hangin sa paligid mo'y humahadlang sa bawat hakbang pasulong. Sinubukan mong kumilos, magsikap, at pilitin ang mga bagay na mangyari. Ngunit habang mas pinipilit mo, lalong tila lumalayo ang resulta. Para sa isang Aquarius, ito ay hindi dahil sa katamaran o kakulangan sa pagsusumikap, ito ay isang enerhiyang paghinto. Isang paghintong idinisenyo upang ituro sa iyo ang pasensya, kamalayan, at panloob na pag-aayon. Tahimik nagsimula ang pagbabagong ito. Hindi sa anyo ng bigla ang kayamanan o dramatikong pagbabago, kundi sa mga banayad na sandaling maaaring hindi mo napansin. Isang naiibang pakiramdam. Isang katahimikan kung saan dati may inis. Isang pakiramdam na may hindi nakikitang bagay na inaayos sa likod ng mga pangyayari. Ganito nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi sa ingay, kundi sa intensyon. Ang enerhiya ay hindi nagmamadali. Dumadaloy ito kapag nawawala ang mga panlaban. Hinintay ka ng universo na pakawalan ang mga lumang takot, takot sa kakulangan, takot sa pera, at takot sa pagkawala ng kontrol. At nang lumuwag ang hawak ng mga takot na iyon, lumika ng espasyo para sa bago. At ang espasyong iyon, ngayon ay unti-unting napupuno. Dahan-dahan. Ayon sa agos. Walang pilitan. Maaaring mapansin mong may mga palatandaang dumarating sa hindi inaasahang paraan, mga pag-uusap, ideya, o munting pagkakataong tila sakto sa oras. Hindi ito basta mga pagkakataon. Ito ay mga kumpirmasyon. Ang pagbabagong matagal mo nang hinihintay ay nagsimula na, tumutugon sa mga panloob na pagbabagong naganap sa iyo kahit hindi mo namalayan. Para sa Aquarius, ang yugtong ito ay tungkol sa pagtitiwala. Pagtitiwala na ang umaayon ngayon ay nagdadala ng katatagan, hindi kaguluhan. Pagtitiwala na ang mga pagkaantala ay proteksyon mula sa mga landas na hindi para sa iyo. At pagtitiwala na ang pera, kapag ginabayan ng tamang enerhiya, ay hindi darating bilang pasanin, kundi bilang ginhawa. Ito ang sandaling nagsasama ang pagsisikap at agos. Kung kailan nagtatagpo ang paghahanda at oportunidad. At kung kailan sinasabi ng universo, ngayon, handa ka na. Bakit dating naramdamang harang angel ni Aquarius? Sa mahabang panahon, pakiramdam mo na kahit gaano mo paplanuhin ng maayos ang lahat, may isang hindi nakikitang puwersa na laging nagpapabagal sa'yo. Nakikita mong umaabante ang iba, habang ang sarili mong progreso ay tila natatali, na parang may mga hadlang na hindi mo maipaliwanag. At dito nagsimula ang pagdududa, hindi sa kakayahan mo, kundi sa tamang panahon. Ang Aquarius ay kadalasang may dalang ideya na nauuna sa panahon, isang biyaya, ngunit minsan ay pabigat rin. Kapag hindi pa handa ang mundo, humihinto ang galaw. Ang mga harang na naramdaman mo ay hindi parusa. Isa itong proteksyon.
Pinipigilan ka sa mga sitwasyong ubos ka lamang, sa mga kasunduan na tila maganda sa simula pero walang tibay, at sa mga daang pinapatakbo ng pressure, hindi ng layunin. Alam ng universo na kung ipipilit ang tagumpay ng hindi pa tamang oras, kapalit nito ay ang kapayapaan mo. Kaya't hiniling nitong maghintay ka muna. Sa panahong ito, tahimik kang tinuturuan ng disiplina, halaga, at emosyonal na pagiging malaya mula sa pera. Tinuturuan kang tumayo ng matatag kahit ang panlabas na suporta ay tila hindi sigurado. Kaya't ang hirap ay hindi lang panlabas, kundi panloob rin. Hindi lang ito tungkol sa kita, kundi tungkol sa pagkakakilanlan, halaga, at tiwala. Malalim ang intuwisyon ng enerhiyang Aquarius, ngunit kapag may takot, humaharang ito sa intuwisyon. Ang mga kabiguan noon ang maaaring naging dahilan kung bakit pinagdudahan mo ang mga senyales, binaliwala ang kutob, o masyadong inisip ang bawat desisyon. At ang pag-aalinlangan ay pumipigil sa agos. Ang pera ay tumutugon sa linaw, hindi sa pangamba. Ngayon, kung babalikan mo, mas malinaw na ang pattern. Bawat pagkaantala ay humasa sa paghusga mo. Bawat pintuang nagsara ay nagpalalim ng kamalayan mo. Hindi ka nawalan ng oras, nakalap ka ng lakas. Unti-unti nang nawawala ang harang dahil tapos na ang aralin. Hindi ka na humahanap ng seguridad mula sa takot o pagkilala mula sa resulta. Nakatungtong ka na sa matibay na pundasyon. At kapag nasa ganitong estado na ang isang Aquarius, kusa na ulit gumagalaw ang lahat. Ang dating parang pagtutol ay ngayon ay nagiging direksyon. Pagpasok ng bagong enerhiya ay iyong buhay. Ang bagong enerhiya ay hindi dumarating ng maingay o may bigla ang kaguluhan. Pumapasok ito ng banayad, halos hindi mo agad mapansin, gaya ng tahimik na simoy ng hangin na unti-unting nagbabago sa agos ng isang ilog. Para sa isang Aquarius, ang pagbabagong ito ay kakaiba kumpara sa mga nakaraang pagsubok. Wala nang pagmamadali, wala nang matinding pressure, ang natitira ay kalinawan. Hindi mo na pinipilit ang kilos, hinahayaan mo na lang ito. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang enerhiyang ito ay may kasamang kalmadong kumpiyansa. Mas magaan ang mga desisyon. Ang mga pagpipilian na dati mahirap pasyahan, ngayon ay tila malinaw na. Napapansin mong mas maamo ang iyong mga tugon, hindi na pinangungunahan ng takot ang iyong pag-isip. Iyon ay dahil hindi ka na sinusubok ng universo, sinusuportahan ka na nito. Tapos na ang yugto ng pakikibaka, nagsimula na ang pagkakaayon. Maaaring hindi agad mukhang ingrande ang mga oportunidad. Maaaring dumating ito bilang simpleng pag-uusap, mga naantalang sagot na bigla na lang naging pabor sa'yo, o ideyang tila sakto sa tamang oras. Ito'y mga banayad na pagbubukas, hindi para sa mabilisang tagumpay, kundi para sa matatag na pundasyon. Mas umuunlad ang Aquarius kapag may saysay ang paggalaw, hindi kung ito'y minamadali. Ang pagkakaiba ngayon ay nasa kamalayan mo. Alam mo na kung kailan dapat kumilos at kailan dapat maghintay. Hindi mo na ipinagkakamali ang kilos sa tunay na progreso. Ang bagong enerhiyang ito ay iginagalang ang iyong talino at intuisyon. Ginagantimpalaan nito ang pasensya, pag-unawa, at emosyonal na balanse. Sa pananalapi, ang yugtong ito ay nag-aanyaya ng daloy, hindi ng stress. Ang pera ay nagsisimulang tumugon sa estado ng isipan mo. Hindi dahil hinahabol mo ito, kundi dahil hindi mo na ito tinatanggihan sa pamamagitan ng pagdududa. Binitiwan mo na ang paniniwala na ang hirap ang sukatan ng halaga. At sa pagbitiw na yon, nagkaroon ng puwang ang kasaganahan para makapasok. Maaaring maramdaman mong nais mong ayusin muli ang ilang aspeto ng buhay mo, mga gawi, mga nakasanayan, o mga prioridad. Ito ay senyales na umaayon na ang enerhiya sa loob mo. At kapag bumalik ang kaayusan sa loob, ang panlabas na daloy ay kusang sumusunod. Para sa Aquarius, ang bagong enerhiyang ito ay hindi tungkol sa biglaang kayamanan, kundi sa tuloy-tuloy at matatag na pag-angat. Ito ang uri ng pag-unlad na sabay-sabay na bumubuo ng kumpiyansa, seguridad, at kapayapaan. At kapag nagsimulang gumalaw ang agos na ito, hindi ito madaling huminto. Dahan-dahan ka nitong dinadala pasulong, tiyak at may layunin, patungo sa hinaharap na sa wakas ay tugma na sa tunay mong pagkatao. Iyan ay kwento ng pagdaloy ng pera. Ang pagdaloy ng pera ay hindi nagsisimula sa isang biglaang biyaya. Nagsisimula ito sa ginhawa. Isang maliit na sandali kung saan gumagaan ang bigat, at ang pag-aalala ay unti-unting nawawala. Para sa Aquarius, ang pagbabagong ito ay banayad ngunit makapangyarihan. Ang takot na baka kulang ay unti-unting nawawala at napapalitan ng tahimik na kumpiyansa na ang kailangan mo ay darating sa tamang oras.
Iba na ang tugon ng pera ngayon. Kung dati may mga pag-aantala, ngayon ay may paggalaw. Kung dati katahimikan, ngayon ay may mga tugon. Maaaring manggaling ang daloy sa hindi mo inaasahang direksyon, isang biglaang oportunidad, isang desisyong dati mong pinag-alinlangan, o isang landas na muntik mo ng talikuran. Hindi ito basta swerte. Ito ay pagkakaayon na sa wakas ay nabubuo. Ang nagpapa-espesyal sa yugtong ito ay ang katatagan. Hindi na pansamantalang solusyon o mabilisan ang iniaalok ng universo. Sa halip, ipinapakilala nito ang tuloy-tuloy at matatag na pag-unlad. Nagiging mas predictable ang kita. Mas magaan ang pakiramdam sa mga gastusin. Nagsisimula kang magplano ng walang takot, at iyon pa lang ay isang malaking pagbabago. Mas umuunlad ang enerhiyang Aquarius kapag ang pera ay hindi konektado sa stress. Sa panahong ito, ang paglago sa pananalapi ay nagbibigay suporta sa iyong kalayaan, hindi sa kontrol. Mas ramdam mo ang kapangyarihan sa sarili mong mga desisyon. Natututo kang tumanggi kung kinakailangan at pumayag kapag ito'y tama. Ang kaalamang ito ang siyang nagpoprotekta sa agos ng iyong biyaya. May aral din ng pasasalamat dito. Habang muling gumagalaw ang pera, mas nagiging mulat ka sa kung paanong umiikot ang enerhiya. Kapag mas pinahahalagahan mo ang dumarating, mas nagtatagal ito. Hindi ito tungkol sa pag-impok lamang, kundi tungkol sa balanse. Muling bumabalik ang ritmo ng pagbibigay at pagtanggap. Mapapansin mo rin ang pagbabago sa pananaw mo tungkol sa yaman. Hindi na ito sukatan ng kaligtasan, kundi kasangkapan para sa kaginhawaan, pagpapahayag ng sarili, at kapayapaan. Ang ganitong pag-iisip ang umaakit ng mas matatag na daloy. Para sa Aquarius, ito ang uri ng galaw sa pera na tumatagal. Hindi dramatiko, hindi pa bago-bago, kundi nakaangkla. Isang galaw na nagpapahinga sa iyo, muling nagbibigay ng tiwala, at hinahayaan kang makausad ng hindi na kinakaladkad ng pangamba. Mensaheng spiritual para si Aquarius. Sa puso ng paglalakbay na ito ay isang aral na matagal nang nakalaan para sa Aquarius, tumutugon ang kasaganahan sa kamalayan, hindi sa pakikibaka. Matagal kang tinuruan, direkta man o hindi, na ang tagumpay ay kailangang may kapalit na pagod, at ang tagumpay ay kailangang may sakripisyo. Ngunit ang iyong espiritu ay hindi ginawa upang lumago sa pamimilit. Ito'y lumalago sa pamamagitan ng pag-unawa. Hiniling ng universo na ikaw ay bumagal, hindi upang parusahan ka, kundi upang malinawan ka. Upang mapansin mo kung saan nag-ugat ang takot na humubog sa iyong mga desisyon. Upang makita mo kung kailan humarang ang kawalan ng pasensya sa iyong intuition. Bawat pagkaantala ay isang paanyaya na makinig sa loob, hindi lang tumugon sa labas. At ngayon, ang araling iyon ay nakaukit na sa iyong loob. Sa espiritual na antas, ang Aquarius ay umaandar sa mas mataas na dalas. Nararamdaman mo ang mga pagbabago bago pa ito mangyari. Nalalasahan mo ang enerhiya ng bukas kahit hindi pa dumarating. Noong binaliwala mo ang iyong panloob na gabay, lumitaw ang mga hadlang. Ngunit nang muling nanalig ka rito, muling bumukas ang agos. Ito ang kapangyarihang muli mong binabawi ngayon. Ang pera, sa pinakapayak nitong anyo, ay enerhiya. Tumutugon ito sa intensyon, respeto, at balance. Kapag hinabol mo ito sa desperasyon, lumalayo ito. Ngunit kapag binitiwan mo ang takot at kahungkagan, kusa itong bumabalik. Hindi iyon aksidente, iyon ay pagkakaayon. Ang mensaheng espiritual ay payak ngunit malalim, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng paghihirap. Karapat-dapat kang tumanggap ng walang guilt. Karapat-dapat kang umunlad ng walang kaguluhan. At karapat-dapat kang magtiwala na ang pagiging kalmado ay hindi kahinaan, kundi senyales ng kahandaan. Inaanyayahan ka ng yugtong ito na manatiling nakaapak sa lupa. Maging mapagpasalamat, mapagmasid, at matiisin. Hindi ibig sabihin ay manatiling walang ginagawa, kundi manatiling mulat. Kapag ang Aquarius ay mulat sa kanyang panloob na kalagayan, ang panlabas na mundo ay kusang umaayon. Hindi hinihingi ng universo na mas marami kang gawin. Ang hinihiling nito ay manatili kang nakaayon sa mga katotohanang alam mo na sa iyong puso. Mula sa lugar na ito, ang kasaganahan ay nagiging tuloy-tuloy, matahimik, at tunay na konektado sa kung sino ka talaga. Yan dapat gawin kapag nagbabago din ni enerhiya. Kapag nagsimulang magbago ang enerhiya, ang pinakamahalagang hakbang ay ang kamalayan. Madalas, nararamdaman ng Aquarius ang pagbabago bago pa ito lumitaw sa pisikal na anyo, at ang pagiging sensitibo mong ito ay isa mong lakas. Sa halip na magmadali, hinihiling ng panahong ito na kumilos ka ng may layunin.
Pansinin kung paano nag-iba ang iyong mga iniisip, reaksyon, at desisyon. Ang mga panloob na senyales na ito ang gumagabay sa panlabas na agos. Labanan ang tukso na kumilos ng sobra. Kapag umaayon ang enerhiya, ang pagpipilit ay maaaring makagambala sa natural na ritmo. Magtiwala na ang mga pagbubukas ay lilitaw sa tamang panahon. Sa panahong ito, nagiging makapangyarihan ang katahimikan, hindi bilang paglayo, kundi bilang pagkakaroon ng presensya. Ang mga sandali ng pananatili ay nagbibigay daan sa kalinawan at intuisyon upang magsalita ng malinaw. May mahalagang papel ang pasasalamat sa pagpapatatag ng bagong agos na ito. Kilalanin kahit ang maliliit na pag-unlad. Kapag natututo kang magpasalamat ng walang pagkasabik, pinatitibay mo ang tiwala sa pagitan mo at ng universo. At ang tiwalang ito ang nagpapanatiling maayos at tuloy-tuloy ang daloy. Sa praktikal na aspeto, ito ay panahon ng pagsasapraktika ng pagiging simple. Ayusin muli ang iyong mga prioridad. Bitawan ang mga responsibilidad na kumakain sa iyong lakas ngunit wala namang kapalit. Kapag maayos ang iyong kapaligiran, mas malayang nakakaikot ang enerhiya. Sa pananalapi, lumapit sa mga desisyon ng may kalma. Piliin ang konsistensya kaysa sa panganib. Sa yugtong ito, ang pag-unlad ay pabor sa katatagan, hindi sa matitinding pagsubok. Protektahan ang iyong isipan. Iwasang balikan ang mga kabiguan ng nakaraan o ikumpara ang iyong landas sa iba. Ang pagkukumpara ay humihila ng enerhiya pabalik. Ang iyong daan ay natatangi at ang oras nito ay eksakto. Kapag bumalik ang pagdududa, bumalik din sa kamalayan, huwag sa padalos-dalos na kilos. Balansihin ang pagkilos at pahinga. Ang Aquarius ay mas umuunlad kapag sabay na nabibigyan ng puwang ang pagkamalikhain at pagninilay. Ang labis na pagtatrabaho ay sumisira sa agos, samantalang ang maingat at mulat na pagkilos ay sumusuporta rito. Magtiwala na ang paggawa ng kaunti pero may linaw ay mas epektibo kaysa sa pagod na paggawa ng lahat. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa paghabol sa oportunidad, ito ay tungkol sa pagkikitang gitna. Kapag nananatili kang nakasentro, nakaayon at bukas, patuloy na tumutugon ang universo sa iyo ng maayos. Ginagantimpalaan ng pagbabagong enerhiya ang mga marunong makinig. At sa ngayon, ang Aquarius ay ginagabayan patungo sa katatagan, kapayapaan, at isang daloy ng pananalapi na mas nararamdaman bilang natural, hindi sa pilitan. Iyan hi pagpapanibago ng landas para sa Aquarius. Lahat ng naranasan mo, ang paghihintay, ang pagdududa, ang tahimik na pagtitiis, ay paghahanda para sa sandaling ito. Para sa Aquarius, ang tadhana ay hindi nagmamadali. Ito ay unti-unting bumubukas kapag ang pag-unawa ay pumapalit sa paglaban. Nakatayo ka na ngayon sa puntong kung saan nagtatagpo ang pagsisikap at pagkakaayon. Ang mga bagay na dating tila na antala, ngayon ay may kabuluhan na. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa biglaang pagbabago, kundi sa pangmatagalang katatagan. Iniaalok sa iyo ng universo ang isang ritmo na sumusuporta sa parehong pag-unlad at kapayapaan. Ang pera ay pinakamadaling dumaloy kapag wala na itong kasamang takot, at natutunan mo ng pakawalan ang takot na yon nang hindi nawawala ang pananagutan. Ang balance na ito ay bihira at makapangyarihan. Mapapansin mong mas tahimik na ang iyong kumpiyansa ngayon, pero mas malalim. Hindi mo na kailangang paulit-ulit na patunayan sa sarili mong gumaganda ang lahat. Ramdam mo ito sa loob mo, at ang katiyakang ito ang gumagabay sa iyong mga kilos. Kapag ang Aquarius ay nasa estadong ito, ang landas ay lumilinaw kahit walang pinipilit. Hindi hinihiling ng tadhana na baguhin mo kung sino ka. Ang hinihiling nito ay magtiwala ka sa kung sino ka na ngayon. Ang mga aral ay lumalim na. Ang mga paglaban ay kumalma. At ang agos na minsan mong hinintay, ngayon ay dumadaloy na kasabay mo, hindi laban sa'yo. Mula rito, ang progreso ay nararamdaman na parang likas lang. Ang mga oportunidad ay umaayon sa intensyon. Ang katatagan ay pumapalit sa pakikibaka. At ang kapayapaan ay humahakbang kasama ng ambisyon. Tandaan mo ito, ang kasaganahang dumating sa pamamagitan ng pagkakaayon ay mas tumatagal kaysa sa kasaganahang galing sa pagmamadali. Hindi mo na hinahabol ang hinaharap, tinatanggap mo na ito, buong buo at handa. Para sa Aquarius, ito ay hindi pagtatapos ng paglalakbay, kundi simula ng isang mas kalmado, mas matatag na kabanata, isang yugto kung saan ang pera, linaw, at tiwala ay magkasabay na gumagalaw sa iisang direksyon.